Mga kapuso, kapapasok lang po na balita, naglandfall na ang bagyong Ramil sa Gubat, Sorsogon, ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, mabagal ang kilos ito pakanluran. Kung mapapanatili ng bagyo ang kilos ito, maaari itong lumapit sa Polillo Islands umaga bukas at maglandfall sa Aurora bukas din. Magandang hapon mga kapuso, ramdam na sa mga lalawigan sa silangan ng bansa ang bangis ng bagyong Ramil bago pa ito tumama sa lupa. Sa Bicol, gaya sa Catanduanes, may paglilikas na ng mga residente. Mahigit 3,000 pasahero naman ang stranded sa mga pantalan dahil kanselado mga biyahe sa dagat. Mula sa Daet, Camarines Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP. Ivan, Pia, pabugso-bugso na ang malalakas na ulan at malakas na hangin dito sa ating kinalalagyan sa isang bahagi ng Daet, Camarines Norte. Pero mas ramdam yan sa mga probinsyang kalapit dito na ayon sa Pag-asa ay dadaanan ng bagyong Ramil. Ramdam na ang masamang panahon sa Catanduanes kung saan inaasahang maglalandfall ang bagyong Ramil ngayong hapon o gabi. Maulan na sa Birac kaninang umaga. May mga lumikas ng mahigit 1,000 residente o mahigit 300 pamilya sa Catanduanes. Sa headquarters ng Catanduanes Provincial Police Office, tinakpan ang mga gamit na posibleng mabasa. Hinarangan din ang mga pinto at bintana na maaaring mabasag. Nagpulong at nag-inspeksyon din ng mga rescue equipment ang mga provincial at municipal DRRMO sa iba't ibang bayan sa lalawigan tulad sa Viga. Naghanda rin ng rescue team ang Coast Guard sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Sa Sorsogon, inilagay sa mataas na lugar ang mga bangka dahil kanselado ang biyahe sa Matinog Port. Maraming sasakyang stranded. Kahapon pa suspendido ang paglalayag sa Bicol Region. Sa pinakahuling ulat ng Coast Guard District Bicol kanina tanghali, stranded sa 18 pantalan sa rehiyon ang mahigit 3,000 pasahero, mahigit 1,000 rolling cargo, 6 na vessels at 2 motorbangka. Mahigit 30 sasakyang pandagat pa ang pansamantalang sumisilong. Sa Albay, kahapon pa nagsagawa ng preemptive evacuation sa ilang bayan gaya sa Piodoran. Wala ring bangkang pumalaot sa Daet, Camarines Norte sa utos ng Coast Guard Camarines Norte kahapon. Kaya apektado ang mga mangingisda na sa pagpalaot lang umaasa ang kaunting biyaya ng dagat. Ipinagpapasalamat ni Rene at Ray at paghahatian daw ito ng 3 pamilya. Okay na po yun para sa amin, pang ulam na. Para kahit papano, mabsa ng hindi kami mamumroblema ng panggabihan. Taga-coastal barangay si Rene, kaya pinaghahandaan na rin nila ang gagawing preemptive evacuation. Malakas ang buhos ng ulan sa Daet ngayong hapon. Halos wala na rin makita sa daan nang ikutin namin ang bayan. Sa Vinsons, minamadali na ng ilang residente ang pag-aayos ng kanilang bubungan. Nung karaan pong low pressure is natanggal na po siya diyan sa pagkakabit. Kaya po, nung pong nakaraang araw, umulan, may hangin, nalaglag na po siya. Napilitan na rin ang ilang magsasaka na anihin ang mga palay. Pag umulan pa pong maigi yan, masasayang na lang yung palay, madapa lang po. Mas kaunti po ang anihin lugod. Inunahan na po namin maharbisin. Binabantayan ng PDRRMO ng Camarines Norte ang mga bayang madalas bahain. Yung threat nito, yung tubig, yung ulan, dadali ng tulan nito. Hindi natin inaalis yung possibility nga by late afternoon and early morning by tomorrow, doon na yung ng ulan, doon ang buhos ng ulan. At Ivan, matapos nga maglandfall sa Sorsogon ang bagyong Ramil, ay nag-abiso na rin ang electric cooperative na nagsusupply ng kuryente sa probinsya na posibleng mawalan ng kuryente dahil nga po sa lakas ng hangin habang binabaybay nito ang malaking bahagi ng Camarines Norte. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Ingat at maraming salamat, JP Soriano. Sa gitna po ng paghahanda ng Aurora sa pagtama ng bagyong Ramil, ipinagbawal na roon ang pagpalaot ng mga mangingisda. Daan-daang pamilya rin sa mga coastal barangay ang target mailikas. Mula sa Baler, Aurora, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, sa mga oras nga na ito ay ramdam ng epekto ng bagyong Ramil dito sa Baler, Aurora. Mataas at malakas ng alon sa baybayin at pabugso-bugso na rin ang hangina.
Maaga pa lang, abala ng mga mangingisda sa Dingalan, Aurora. Inayos nila ang kanilang mga bangka, inakyat sa seawall at itinali para di mapinsala ng alon at hanging dala ng bagyong Ramil. Nag-ikot din ang mga bantay dagat para tiyaking ligtas sa mga bangka. Makataas na po naman po sila lahat. Kanina pa naman po nung pagsabi ko po kanina nagtaas din naman po sila. May mga residente nagtali na bubungat kanilang bahay. Plano nilang lumikas bago gumabi. Kami po talagang lilikas mamaya kasi po may mga designated evacuation po kami, doon po kami pupunta. Kami po naggayak na po kami ng mga gamit. Batay sa latest forecast ng Pag-asa, maaring maglandfall sa Aurora ng umaga o hapon bukas. Target ng otoridad sa Dingalan na mailikas ngayong araw ang mahigit 800 pamilya na karamihan ay nasa tabing dagat. Babantayan din ng LGU ang mga barangay sa paanan ng bundok na delikado sa landslide. Kung magkakaroon po talaga ng malakas na ulan, maaari pong magkaroon ng landslide. So nagkakaroon po talaga tayo ng forced evacuation sa mga high-risk areas. Sa Baler, binawalan na rin ang pagpalaot ng mga mangingisda. Sa buong Aurora, kanselado ang tourist activities. Nakadeploy na rin ang mga rescue personnel sa iba't ibang lugar. Pia, sa mga oras nga na ito ay puspusan ng pag-iikot na ginagawa ng Philippine Coast Guard, PNP, MDRRM o ganun din ng PDRRMO sa mga coastal areas. Ipinapatupad na rin yung preemptive evacuation, partikular sa mga residenteng nakatira sa coastal areas. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Bago pa man maglandfall ang bagyong Ramil, nakaranas na ng malakas na ulan at pagbaha ang ilang probinsya sa bansa. Nakatutok si Darlene Kai. Kahit di pa naglalandfall, ramdam na ang hagupit ng bagyong Ramil sa Biliran. Gumising sa bumubulwak at rumaragas ang baha ang mga taga-barangay Sampaw sa Almeria, Biliran. Mabilis ding bumaba ang baha nang huminto ang ulan ayon sa barangay. Umapaw naman ang Pulangi River sa Kabakan, Cotabato matapos ang malakas na buhos ng ulan. Inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Namahagi rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. May iba pang barangay na lubog sa baha dahil sa magdamag na ulan. Ay, alhamdulillah, kanyara man. Apektado rin ng pag-apaw ng Pulangi River ang ilang barangay sa Dato, Montawal, Maguindanao del Sur. Sa bayan ng General S.K. Pendaton, halos umabot na sa bubong ang baha. Sa tala ng MDRRMO, nasa 300 pamilya ang lumikas nang pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay. Pero mismong ang evacuation center nalubog sa baha. Kaya ang mga residente nananatili sa gilid ng kalsada. Ayon sa MDRRMO, catch basin ang kanilang lugar tuwing binabaha ang mga ibang lugar at umaapaw ang mga ilog sa paligid. Namahagi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Habang buhay na kanselasyon ng lisensya ang ipinataw ng Department of Transportation sa driver ng UV Express na humarurot at nang araro ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa DOTR, umamin ng suspect sa QCPD at LTO na nagshabu siya bago pumasada. Nakatutok si Bea Pinlac. Nakagigimbal ang nasaksihan ng mga motoristang ito nang araruhin ng UV Express ng ilang motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Ginit-git at hinarangan na ng truck ang UV Express pero hindi pa rin ito huminto. Ayon sa pulisya, ilang beses nagpaikot-ikot sa Commonwealth Avenue ang UV Express. 13 motor at isang kotse ang binangga nito. Patay ang 26 anyos na delivery rider na yan matapos pumailalim at makaladkad ng UV Express. Yung time na yun, nagmamadali talaga siya. Pati yung pagliko niya, mapapansin na talagang napaka-reckless niya eh. Tinamaan niya yung motorcycle at serious po yung naging injury ng tao. Nadala pa naman sa hospital pero na-declare na as dead. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima. Hindi bababa sa 7 ang sugatan, kabilang ang isang critical na motorcycle rider. Matapos makipaghabulan sa mga otoridad, nahuli ang 56 anyos na driver. Giit niya, nag-init ang ulo niya nang may makagitgitan sa kalsada. Yung isang motorsiklo, nagkaroon pa kami ng
Sumusugod din ito, tulong sila. Eh, naano na po ako, wala sa, ano po, sa dance din ng galit po sa kanila. Hindi ko lang pala nung nagawa ko. Wala siyang ibang sagot kundi hindi niya maalala, nagdilim daw yung paningin niya. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng suspect. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng drug test ng suspect, pero nagnegatibo ito sa alkohol. Ayon sa Department of Transportation, inamin ng suspect na may ininom siyang illegal substance nung gabi bago ang trahedya. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at multiple damage to property. Pinagpapaliwanag din ng Land Transportation Office ang suspect kung bakit hindi siya dapat sampahan ng dagdag pang mga kaso. At ang may-ari naman ng UV Express kung dapat ba itong managot kaugnay ng pagbibigay ng trabaho sa umano'y reckless driver. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Isang pamilya sa Pasay ang nagluluksa ngayon nang masawi ang isang batang babae na natrap sa kanilang bahay. Nakatutok si Jomera Presto. Nagtulong-tulong na ang mga residente para maapula ang sunog sa Mendoza Compound sa Barangay 127 Pasay City pasado alas 11 kagabi. Nagpapasahan sila ng mga timbang may tubig na ibinabagsak nila papunta sa isang truck ng bumbero para hindi maubusan ang supply ng tubig ang truck. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na inakyat sa third alarm ang sunog. Napula ang sunog dakong alas 12:22 ng hating gabi. Pero isang 10 taong gulang na babae ang namatay matapos matrap sa bahay habang natutulog ayon sa barangay. Wala raw sa bahay ang nanay dahil nagtitinda noong mga oras na maganap ang sunog. Dito sa covered court ng Juan Sumulong Elementary School, pansamantalang manunuluyan ang mga residenteng nasunugan sa Barangay 127. Ayon sa barangay, papunta na ang mga modular tent na manggagaling sa lokal na pamahalaan para magamit ng mga apektadong residente. Si Soledad, walang gamit na naisalba. Inuna niya kasing ilikas ang kanyang 12 apo kasamang kanyang 5 anak. May sumigaw po ng sunog, nataranta na kami. Pinatay na namin yung switch sa bahay namin. Si Ramon hindi na ininda ang pilay para mailikas ang kanyang asawa na mayroong stage 4 bladder cancer. Hindi po siya makalakad masyado dahil konting ano lang po hinihingal na siya. Sabi naman ng Pasay LGU, bigyan na maayos na matutuluyan at atensyong medikal ang asawa nito. Ayon sa barangay, nasa mahigit 70 pamilya o mahigit 400 individual ang apektado ng sunog. Sabi ng barangay, tinitignan pa kung sa ikalawang palapag ng isang bahay nagsimula ang sunog, kung saan isang 2 taong gulang na bata raw ang nasagip ng mga residente. Sa taranta siguro, naiwan. Siya lang yung tumakas. Yung bata, nanonood daw siya ng TV sa baba lahat. Ayon sa sabi nung kapitbahay. Ngayon yung second floor, walang tao. Hindi man lang, biglang sumiklab na lang yung sunog. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Bumagsak ang isang ultralight aircraft kaninang umaga sa gitna ng palayan sa Concepcion, Tarlac. Ayon sa Provincial Regional Office 3 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Concepcion, dead on arrival sa ospital ang 19 anyos sa piloto nito, pati ang pasaherong babae na 18 anyos. Bago ang aksidente, napansin raw ng mga residente na paikot-ikot ang aircraft bago ito bumagsak. Iniutos ang CAAP na grounded ang buong operasyon ng operator ng naturang eroplano. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Mismo AFP ang nagsiwalat na may mga retiradong sundalo at general na nagpapakalat ng anilay fake news. Kaya babala ng sandatahang lakas, posible may epekto ito sa kanilang pensyon. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Ang problema ngayon, pati mga retired natin, na mga kasamahan dati, pilit baguhin yung katotohanan, hahaluan ng mali. Babala ng AFP, posibleng matanggalan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno o yung inciting to sedition na labag sa batas. Pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo.
So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, karango niya o 2-star general ang pinakamataas na retired official na namonitor nilang nagpapakalat ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos kada buwan ang isang retired 2-star general. Panawagan ni Trinidad, huwag gamitin ang militar sa isyu ng korupsyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Kapag may natukoy silang kailangan ng legal action, hindi raw silang mangingiming habulin ng mga ito sa korte. We are not taking it sitting down. So wag po kayong mainip. Nagtatrabaho po kami. Dati nang sinabi ng hepe ng AFP na si General Romeo Browner Jr. na may mga retiradong general na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Gayunman, tiwala si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Tinawag ni dating DPWH Undersecretary Aray Perez na malicious insinuation ang alegasyon sa kanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sabi ni Perez, nagbitiw siya dahil alam niyang gagamitin lang sa pamumulitika ang serbisyo publiko dahil sa mga malisyosong alegasyon laban sa kanya. Ayaw raw niyang gamitin siya para malihis ang usapin, sabay sabing itutuloy niya ang laban sa korupsyon. Nag-resign si Perez matapos pangalanan ni Leviste kahapon na may hindi umanong magandang record sa bidding and procurement. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ayaw ni Perez na makabigat sa trabaho ng kagawaran. Pero nanghihinayin daw siya kay Perez na matagal na niya nakasama at kilala niya mahusay, tapat at mabilis sa trabaho. Umulan man o umaraw, bigay todong hataw ang ipinamala sa street and arena dance competition ng mga kalahok sa Mascara Festival 2025. At mula sa Bacolod City, nakatutok live si Adrian Prieto ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, mga kapuso, Ivan, happy Mascara. Ramdam na ang Mascara Festival dito sa City of Smiles, Bacolod, kasabay nga ng pagsisimula ng highlight activities ngayong weekend. Mga kapuso, makulimlim, maulan dito ngayon sa City of Smiles, pero hindi ito naging hadlang para sa kanilang pagtatanghal. Hataw kung hataw ang mga performer mula sa 7 paaralan. Sa street dance and arena competition school category ngayong hapon, na isa sa highlights ng Mascara Festival 2025. Yan ay kahit nabasa ang costumes at props nila dahil sa ulan. Bawat contingent nagpagalingan sa konsepto at pagsayaw sa temang One Smile, One City, One Heart. Di rin natinag ng ulan ang mga bisita at manonood. Kagabi, nagningning ang mga pangunahing kalsada sa Bacolod para sa Electric Mascara and Float Parade. Ibinida ng 12 barangay ang kani-kanilang makulay at maliwanag na float na may iba't ibang tema at estilo. We have to show to the world that whatever happens, the show must go on. They had a meeting this morning because of the rain, no? So we asked them if ano yung decision nila, whether to move this or they will continue. So all of them decided na dapat tuloy yung schools category today. We also have to teach our next generation to be resilient. What's the meaning of resilient? More than just conquering storms in life, this is just rain. O mga kapuso, Ivan, patuloy ngayon ang awarding ceremony dito nga sa Bacolod City Public Plaza. Bukas mga kapuso, mga barangay naman ang maglalaban-laban. Kabilang din mga kapuso sa mga nakisaya sa Mascara Festival 2025, ang mga kapuso stars, kabilang sina Nugent Sangres, Bianca Umali, Faith De Silva, Angel Guardian, and Kelvin Miranda. At yan munang latest mula rito sa Bacolod City. Happy Mascara Festival! Happy Mascara Festival! Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Kabi-kabilang baha at pagguho ang naitala sa Visayas dahil sa bagyong Ramil. Nakatutok si JP Soriano.
Kulay kaping baha ang rumagasa sa kalsadang ito sa Kawayan, Biliran matapos ang malakas na ulan. Lagpas tuhod ang tubig na galing pa sa bundok. Stranded ang ilang motorista kaya ang ilan napilitang lumusong sa tubig. Maging ang ilang lugar na lubog sa baha. Ang highway na ito sa Naval nagmistulang ilog na. Bilang paghahanda sa Bagyong Ramil, pinalikas ng mahigit 100 pamilya sa bayan. Pansamantala silang tutuloy sa Naval Municipal Gym. Sa San Fernando, Cebu, gutter deep ang baha sa ilang lugar. Tumirik na ang ilang sasakyan. Sa Giwan Eastern Samar, pinagtulungan ng itulak ang sasakyang ito sa gitna ng baha malapit sa isang palengke. Sinabayan pa yan ng malakas na buhos ng ulan. Nalubog din sa baha ang isang pabahay sa isang barangay. Kaninang umaga pa na magsimulang bumuhos ang ulan sa probinsya. Sa Northern Samar, pinulong na ng provincial government ang iba't ibang ahensya para paghandaan ang bagyo. Batay sa mga ulat, mahigit 300 individual ang stranded sa Allen Port matapos kanselahin ng Coast Guard Northern Samar ang mga biyahe ng barko simula pa kahapon. Sa Villaba, Leyte, lumambot ang lupa kaya bumuho ang bahagi ng bundok sa Barangay Abihaw kaninang tanghali. Sinimulan na ang clearing operations doon. Nag-abiso ang mga otoridad sa motorista na iwasan munang dumaan sa nasabing lugar. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Natunton sa Aklan ang pinaghahanap na miyembro umano ng Kidnap for Ransom Group. Hindi pera ang hinihinging kapalit ng grupo ng suspect, kundi droga. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Para matunton ang isang high-priority target, 3 ilog ang tinawid ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division Special Operation Unit ng Calabarzon Police at ng Aklan PPO sa babundok na bahagi ng Aklan nang makalapit sa isang kubo. Naresto ka namin sa kalapit natin. May karapatan ka manahimik kung magsawalang tibo. Arestado ang 26 anyos na bahagi umano ng isang Kidnap for Ransom Group. Bago nagpunta sa Aklan, ay nagtungo muna ito sa Imus, Cavite para takasan ang kanyang kaso. Dating nagme-maintain ng plantation ng marijuana sa Cordillera Administrative Region, no? Hanggang sa naging kidnap for ransom na yung binuo nilang grupo. Ayon sa Regional Intelligence Division 4A, kung minsan, imbis na pera, droga, tulad ng marijuana bricks ang dinidemanda-bayad ng grupo kapalit ng kalayaan ng kanilang mga biktima. Masisiguro na natin na pagbabayaran niya yung ginawa niyang mga krimen at hindi na siya makakagawa ng anumang krimen. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng inaresto na ibinibiyahe na papuntang La Trinidad, Benguet. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Iniutos ng International Criminal Court na sumailalim sa medical exam si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay para matukoy kung siya ba ay fit to stand trial o hindi. Ang defense team ni Duterte nagsumite ng mga dokumento para patunayang hindi siya flight risk. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang Rodrigo Roa Duterte. Magkakaalaman na kung kaya nga ba o hindi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court ngayong iniutos na ng ICC na sumailalim siya sa medical exam. Itinalaga ng ICC para sumuri kay Duterte ang mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology na may karanasan sa pagsusuri sa mga nakatatanda kung kayang makilahok sa mga judicial proceedings. Para mapanatiling impartial, walang kinikilingan, bawal silang makipag-usap sa prosecution at defense. October 31 ang deadline sa kanila ng korte para isumite ang resulta ng medical exam. November 5 naman ang deadline para magkomento sa resulta ang defense, prosecution at OPCV o Office of Public Counsel for Victims. September 23, unang nakatakda ang confirmation of charges ni Duterte pero ipinagpaliban ng ICC matapos magmosyon ang abogado ni Duterte na itigil muna ang proceedings dahil hindi na raw siya fit to stand trial. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kapag lumabas na fit to stand trial si Duterte, tuloy ang pagdinig. Panigurado ito kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Ultimo, pabor sa mga biktima na malaman yung katotohanan.
Kung unfit to stand trial siya, hindi makatutuloy ang hearings o ang trial. Ang kaso ay maa-archive. Hindi naman mababasura ang kaso. Pero i-check every 120 days kung ano na yung medical situation niya or ano na yung sitwasyon niya to ensure that is he fit or not fit to stand trial. Hindi po yan basta-basta palalayain. Lalo na ang kung akusasyon ay siya ay mass murderer. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ng dating Pangulo. Sabi ni Vice President Sara Duterte, nagsumiti na ng supporting documents ang defense team ng ama matapos ibasura ng ICC ang hiling nilang interim release. Unang-una, flight risk, ibig sabihin magtatago. Pangalawa po ay magte-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po galing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nag-imbestiga si Commission on Human Rights, si Leila de Lima, nag-imbestiga ang Senate, yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So wala po sa kanya lahat yun. Hindi ko po alam kung saang alternate universe sila nakitira sa pagitan ng 2016 at 2022. Kasi sa mundo namin, ang nakita po namin ay una, sa mga nag-imbestiga sa kanya, nagkaroon ng resback. Si Leila de Lima ay pinakulong on trumped-up charges. Binantaan niya kami na pati daw human rights lawyers, binantaan niya na lahat ng kontra sa kanyang gera kontra droga ay magiging target. Maraming abogado na namatay sa panahon niya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa paglandfall ng Bagyong Ramil, aling mga lugar ba ang dapat maghanda? Alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, pagkatapos ng unang landfall ng Bagyong Ramil sa Gubat, Sorsogon, ngayong hapon, posible pa po itong masundan sa mga susunod na oras ayon po yan sa Pag-asa. Dahil po sa Bagyong Ramil, nakataas ang signal number 2 dyan po sa may southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, Pulilio Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portions ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at pati na rin sa northeastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 rin ang nakataas dito po yan sa northern portion ng Northern Samar. Samantala, signal number 1 naman dyan po sa may Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Isabela at ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, ganoon din po sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at pati na rin sa Benguet. Kasama rin dito, ito pong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, pati na rin ang eastern portion ng Bulacan at eastern portion ng Tarlac. Nakataas din ng signal number 1, dyan po yan sa eastern portion ng Pampanga, northern at eastern portions ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon, pati na rin po dito sa may Burias at Ticao Island. At ito po, kasama rin sa signal number 1, itong natitirang bahagi ng Northern Samar, pati na rin ang northern portion ng Eastern Samar, ganun din ang northern portion ng Samar. Dito po posibleng maranasan yung mga lugar na yan na nabanggit. Ito pong malakas sa bugso ng hangin na may kasama mga pag-ulan. Huling nakita ang sentro nitong Bagyong Ramil, dyan po yan sa bahagi ng Gubat, Sorsogon, kung saan nga ito nag-landfall kaninang 4:10 p.m. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot, 65 kilometers per hour, at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pakanluran. At ayon po sa Pag-asa, maaaring tawirin itong Bagyong Ramil ang kalupaan o di kaya naman yung coastal waters itong Bicol region. Mula po yan ngayon hanggang bukas ng madaling araw. Sunod po nitong tutumbukin itong bahagi naman ng Pulilio Islands at posibleng may isa pang landfall. Dito yan sa may Aurora bukas po ng umaga o di kaya naman ay sa hapon. May chance rin na tumama po itong Bagyong Ramil. Dito yan sa may northern Quezon or sa may southern part ng Isabela. Depende po yan at tatatawin po nito itong northern Luzon at posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon ng pagbabago
epekto sa pagkilos itong bagyong Ramil kaya umantabay po sa susunod na updates. Dahil po sa lawak ng mga kaulapan na dala po nitong bagyong Ramil, malaking bahagi rin po ng Pilipinas ang makakaramdam ng epekto nito sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas na madaling araw umaga marami ng mga pag-ulan dito yan sa northern at pati na rin sa Central Luzon, Quezon Province, Bicol Region. Dito po mararanasan yung pinakamatitinding mga pag-ulan kaya doble ingat at maging alerto po sa malaking banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin pong ulanin ng iba pang bahagi ng Calabarzon at ganoon din dito sa Mimaropa. Magtutuloy-tuloy po yan bukas ng hapon at posibleng magtagal hanggang sa gabi lalong-lalo na dito sa malaking bahagi po ng northern at ng Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan naman bukas po dyan sa may Visayas at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. May chance rin ng mga malalakas sa pag-ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Mararamdaman din ang epekto ng bagyong Ramil dito po yan sa Metro Manila kaya mataas din ang chance ng mga pag-ulan bukas kaya panatilihin po ang pagiging alerto at syempre mag-monitor ng updates. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Ang problema raw sa baha ay maaari raw tugunan sa tulong ng kawayan. Yan at iba pang mga pakinabang sa itinuturing na Green Gold itinuro sa isang training at seminar sa Antipolo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Upuan, lampshade at buong bahay kubo. Ilan lang ito sa mga maaaring paggamitan ng kawayan. Ang dating tinaguriang poor man's timber, itinuturing na ngayong green gold. Karaniwang makikita sa kapaligiran ang tinatawag na kawayang tinik, kaya naman pamilyar dito ang mga Pilipino. Pero dito sa Carolina Bamboo Garden, 50 iba't ibang klase ng kawayan ang matatagpuan dito. Kabilang na ang black bamboo na magandang pangdisenyo at iron bamboo na tinaguri ang pinakamatibay sa mga uri ng kawayan. Sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtipon-tipon ng mga negosyante, bamboo grower at estudyante para matuto sa lumalagong bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. Isa raw ang mga produktong gawa sa kawayan sa isinusulong ng DTI Rizal. If they already have any bamboo products, we can level it up. No? We have the Design Center of the Philippines and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo, pinapanukala ang bamboo industry development. Malaki rin ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan para maiwasan ang mga pagbaha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Binuo para kontrolin ang naratibo. Ito raw para kay Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit binuo ng Administrasyong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. Patuloy pong hinihingi ng GMA Integrated News ang panig ng ICI at ng Malacanang. Dati nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa magiging trabaho ng komisyon. Inanunsyo naman ng ICI na hiniling ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ay pagpaliban muna ang pagharap niya sa pagdinig sa Miyerkules dahil sasailalim daw siya sa medical procedure. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Romualdez.
Kinilig daw si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa sweetness ng fans niya sa Vietnam. Kilala siya roon ng Vietnamese fans dahil ipinalabas doon ang mga pinagbidahan niyang Kapuso serye. Mula airport hanggang sa mismong event, mainit ang pagtanggap sa kanya ng Vietnamese fans. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.